Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 12 verses 14 hanggang 15. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Bitter or better? Ano po ba ang pagkakaiba ng Christianity sa ibang paniniwala? Ang Christianity po nag-i-specialize sa pag-ibig. Magitan po ng himala, ng new creation, tayo ay nagkaroon na ng bagong puso at panibagong espiritu nung tayo po'y nanalig sa Panginoong Hesukristo. At meron na po tayong kakayahang magmahal. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 1 at 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Kaya ang mga Kristiyano po ay totoong pwedeng mamuhay na taglay-taglay yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa ating mga puso. Kaya lang hindi po tayo agad-agad lumalago sa pag-ibig kasi meron po tayo mga maling kagawian at nasanay tayo sa ginagawa ng sanlibutan. Nakadalasan natutunan natin simula pagkabata. At hindi alam ng marami na si Satanas gustong-gusto niya na tayo'y tuksuhin sa area po ng pag-ibig. Kaya habang nagpe-pray po tayo na, Lord, turuan mo akong magmahal, turuan mo akong magmahal ng katulad ng pagmamahal mo sa amin. Si Satanas naman kabaligtaran, nagpapadala siya ng mga tao na tutuksuhin tayo na mamuhay ng walang pag-ibig. Makakamit po kayo ng mga tao na uubusin ng inyong pasensya, gagawan kayo ng masama, sisiraan kayo, at marami pang mga bagay na parang sa tingin ninyo ay normal lang na nangyayari sa buhay ng isang tao. Pero hindi nyo alam, unaware kayo na si Satanas kumikilos na pala para sirain yung pag-ibig na yan sa puso natin. At kadalasan po ang problemang yan hindi lamang sa ibang tao. Nangyayari yan within the family. At maging sa loob po ng mga churches. Nagkakaroon kayo ng kagalit, katampuhan, kasamaan ng loob. Kasi nga, si Satanas yan ang objective niya. At gusto niya na mawala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, mapapansin niyo po na minsan sa buhay sasabihin ng iba, ako'y pinatatatag lang ng buhay. Pero pag tinanong mo, ay marami namang sama ng loob, kaya daw siya naging matatag. So, hindi siya talaga pinatatatag ng buhay. Ang nangyayari, pinatitigas ng karanasan yung kanyang buhay. Kumbaga sa halip na yung puso niya po ay mabago, tumigas dahil sa dami ng masasamang karanasan na naranasan niya. Kaya mag-iingat tayo. Hindi natin aware na tumutubo pala yung bitterness sa ating puso. Kaya pansinin niyo, yung bitterness, yan po ay isang tool ni Satan para tayo ay ma-miss natin yung grace ng Lord. Basahin niyo po sa Hebrews chapter 12 verse 15. Sabi diyan, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. So, dahil po sa bitterness, nawawala tayo sa blessing. Namumuhay tayo ng malayo sa biyaya ng Diyos. At sabi sa verse 15, malinaw din dyan na para itong ugat na tumutubo. Sabi diyan, a root that grows up to cause trouble and defile many. Hindi mo alam, pasama ka na pala ng pasama dahil lang doon sa naitago mong sama ng loob, doon sa bitterness na yun. At yan po ay foothold ni Satan. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, do not give the devil a foothold. Kaya sabi sa verse 26, in your anger, do not sin. Unaware tayo. Kala natin, ay normal lang to, ganito, pastor, nasasaktan din ako bilang tao. Pero hindi mo alam, pinatitigas ka na ng karanasan. At yung puso mo, tumitigas na, tumutubo na yung bitterness at nagkakaroon na ng pagkakataon ang dyablo na sirain ka unti-unti.
Kaya ano ang dapat nating gawin? Sa unang-una, get rid of all bitterness. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 31. Alisin daw po natin yan. Kasama na rin yung rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Kasi kung hindi natin naalisin sa puso natin kaagad yan, ay magugulat po kayo sa kayang gawin yan over time. Ano po, tutubo po yan ng mabilis. At sabi ko nga po sa inyo, kala ninyo, ordinaryo lang yung nangyayari sa inyong buhay, pero yung blessing nawawala na unti-unti sa inyong buhay. Pangalawa, ini-effort po yan. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So, hindi pala madali, no? Kailangan ay pilitin natin na mamuhay ng mapayapa. Ano po? Sa pakikisama natin sa lahat ng tao. Yung po sinasabi ng Romans chapter 12 verse 18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So, dapat po wala tayong mga kasamaan ng loob, kagalit, lalong-lalo na po doon sa mga taong malapit sa atin, sa mga kamag-anak natin, sa mga kapamilya natin, at maging sa ating mga kapatiran sa Panginoon. Ano po? At ang sabi ng verse 19, do not take revenge. Wag na wag daw po tayong maghihiganti. No? At yung iba, akala nila normal lang yung pong paghihiganti. Ayaw po ng Lord yun. Ang Diyos po, siya po magtatanggol sa atin. Ano po? Yung pong sinasabi ng verse 19. Ano po? At higit sa lahat, napakahalaga po nung sinasabi rito sa 1 Peter chapter 3, verse 9. Do not repay evil for evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. So sa halip na tayo po ay magtanim ng sama ng loob, maghiganti, i-bless daw po natin itong mga taong itong gumawa ng masama sa atin. Kasi malinaw po dyan, ano po, na we are called to inherit a blessing. Kaya again, life hack na naman ito na matututunan natin today. Ano po, iingatan po ninyo ang inyong puso. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng kasamaan ng loob, kagalit sa buhay na ito. Kasi napakahirap po kapag tayo'y nalayo sa blessing ng Panginoon. Mamuhay tayo ng tahimik, mapayapa, mapagmahal sa ating kapwa, mapagpakumbaba, mapagpatawad. At higit sa lahat, huwag tayong maghihiganti. Kung gusto natin na sa buhay na ito, lagi tayong nasa blessing side. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.